walang traffic, inat ka pa lang. Dito naman ang driver, alibuloy umiinit. Kaya cool ka lang, mag-vape ka lang, daanin man sa galit, no? Stressed? Vape. Bored? Vape. Gimmick with friends? Vape. Gamit ng favorite mong influencer? Vape. Cool kasi no? Trending pa, mapapagamit ka talaga. Kaso, cool nga ba yan para sa kalusugan? Tara, alamin natin. Ayon sa pag-aaral ng Institute for Global Tobacco Control, lampas 14% o higit 1.21 million na ng kabataan ang gumagamit ng e-cigarettes o vape mula pa noong 2019. Hiwalay pa dyan ang adults na gumagamit ng vape. At isa pa, 2026 na ngayon, nasa batas na kaya ang no smoking and no vaping in public areas. O di ba? Parang mas marami pang usok kesa puno. Dok, sabi nila, mas safe alternative daw sa sigarilyo ang vape. Nako, hindi totoo yan. Ang vape ay tinatawag din na Electronic Nicotine Delivery System or ENDS at mayroon pa rin itong nicotine. Sa madaling salita, parehas lang ang paninigarilyo sa paggamit ng vape. Parehas nakaka-addict, parehas delikado. Okay lang yan! Bata pa kaya ako. Tsaka ang sarap mag-vape, no? Ang daming flavors. Merong mint, strawberry, watermelon, lychee, peach, lemon, cola, ice cream, iced tea, milk tea, coffee, vanilla, chocolate, cheesecake, tobacco, pineapple, blueberry, grape, mango, mixed berries, guava, energy drink. Ayan, nagpabudol pa nga sa matatamis na salita. Ay, flavor pala. Alam mo bang delikado para sa mga kabataan ng vape? Ang utak natin patuloy na nagde-develop hanggang 25 years old at nakakasira dito ang vape. Damay ang inyong concentration, memory, emotion at pagkatuto. Mas mataas din ang risk ng anxiety, mood swings at pagtaas ng blood pressure. At habang tumatagal, magkakaroon pa ng komplikasyon sa baga, ngipin, balat, puso at iba pa. Damay rin ang performance mo araw-araw, lalo na kung sporty ka. Kaya huwag nating ipagpalit ang kalusugan sa panandaliang sarap. Ang stress reliever natin ngayon, sisingilin tayo pagdating ng panahon. Para naman sa mga mommies and daddies, doble ingat tayo sa ginagamit ng ating mga anak, lalo na kung sila ay wala pa sa tamang edad. Ang akala nating mukhang ballpen, flashlight o flash drive, pwedeng vape na pala. Mas nakakaakit pa ang iba't ibang flavors nito. Kaya simulan natin sa ating tahanan ang mahinahon at malinaw na usapan. Huwag tapusin sa pananakot o pagbabawal. Ipaliwanag natin ang epekto ng vape hindi lamang sa kanilang sariling kalusugan, kundi para sa kapakanan din ng kanilang pamilya, kaibigan at kapaligiran. At kung kayo ay content creator, alam nyo namang idol tayo ng viewers natin. Kaya nga tayo influencers para mag-impluwensya. Kasama dito ang responsibilidad natin na magbahagi ng katotohanan at maging mabuting halimbawa lalo na sa kabataan. Panghuli, sa ating kabataan, Q-citizens man o hindi, laging tandaan, ang vape at sigarilyo ay hindi laruan. Hindi rin ito status symbol, pampakul o pampaangas, kung ang buhay mo naman ay madaling malalagas. Para sa mga nagve-vape dyan, bago kayo mag-comment ng nagve-vape ako habang nanonood nito, isipin nyo, magkano na ba ang nagagastos ninyo sa bisyo nyo? At kung stress reliever ang hanap mo, pwede kang mag-gym, exercise at mag-running era ka na rin. Masaya na, mas lalakas ka pa. Ako po si Doc Brian Sumage at sama-sama tayo para sa Healthy QC.